Nasaan ako? Kaninong bahay ito? Bakit nandito ako sa kama? Naku po, bakit wala ako kahit isang saplot? At ikaw, sino ka? Bakit katabi kita? Anong sino ako? Hoy, Anton ha? Huwag kang magbiro ng ganyan. Matapos mo akong araruhin ng paulit-ulit buong magdamag? Tapos ngayon tatanungin mo kung sino ako? Naiibang ka ba? Anong ginawa ko? Wala akong matandaan. At saka, bakit naman kita papakialaman? Ano akala mo sa akin? Walang taste sa babae? Hindi ako pumapatol sa balyena. Tarantado ka, Anton ha? Magdamag kang nagpakasawa sa aking katawan, tapos ngayon iinsultuhin mo ako? Kagabi pa na yan sabi mo ng matatamis na salita? Ang lambing-lambing mo pang gago ka? Alis na ako dito. Uwi na ako sa amin. Akin na yung pantalon ko. Hindi ka na makakaalis dito hanggat hindi mo ako pinapakasalan! Para kang halimo kung magalit. Kailangan mo akong panagutan. Kung nagawa mong lokohin at iwanan ng ibang mga babae, pues, hindi uubra sa akin ang pagiging babaero mo. Puputulin kong buntot mo sa harapan. Kaya, halika na rito. Ano ba? Yakapin mo na ng ulit Ano ako. ba? Bitiwan mo nga ako. Huwag mo akong taganan, balyena. Layan mo nga ako. Kung tatalon ako sa bintana, makakatakas ako sa balyenang to. Naku po, ang laki ng asong to. Parang aswang yata to. Ah! Mga kaaswang, ako nga po pala si DJ Popoy. Bisitahin nyo naman kami sa Aswang Radio. And please subscribe, like, comment, share, and ring the bell button para updated kayo sa aming mga kwento. Huwag kalilimutan, Aswang Radio. Lahat ng mga tao, lalo na ang mga kalalakihan, ay dumadaan sa panahon ng kapusukan. Maraming bagay ang gustong subukan. Kadalasan ay nagiging mapaglaro din sa pag-ibig. Kaya madalas nagiging magulo ang buhay at minsan ay para kang nakikipaglaro kay kamatayan. Isang magandang araw sa iyo at sa lahat ng tagapakinig ng seryeng ito. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Anton. Tubong Siquijor, pero dito na ako naninirahan ngayon sa Tagaytay. Isa rin po ako sa masugid na taga-subaybay ng inyong serye at sa tulong ng aking apo na taga-sulat ko ay maibabahagi ko ang aking kwento. Kagaya ng iba nating mga kababayan ay nagkaroon din ako ng karanasan sa mga aswang na nangyari sa isang liblib na baryo sa Siquijor. Hindi ko na lang po babanggitin ang mismong baryo na iyon para di naman tayo makasakit ng damdamin ng mga taong naninirahan doon sa ngayon. Pero alam ko kung ikaw na nakikinig ng aking kwento ngayon ay taga Siquijor, alam mo ang kwentong ito na tungkol sa baryong bawal ang babae noong 1985. Pero bakit nga ba bawal ang babae sa baryong iyon? Narito po ang unang bahagi ng aking kwento. Sabi ko na sa'yo hindi ka na makakaalis dito. Halika sa loob ng bahay namin. Bitiwan mo nga ako. Alis na ako. Hindi ko magagawa ang sinasabi mo. Kahit lasing na lasing ako, ay alam ko ang ginagawa ko. Kailangan mo akong panagutan. Kung hindi, tsaka kung hindi ka na makakatakas dito. Anong ibig mong sabihin? Nang igala ko ang aking paningin sa paligid, ay nakita kong nakapaligid na sa akin ang mga kamag-anak ni Barbara. Nakita kong mayroon silang hawak na mga mahahabang itak at mga baril. Nanginig ang aking mga tuhod. Napaatras ako. Hindi ko na alam ang gagawin kung paano makakatakas sa lugar na iyon. Di nagtagal ay nilapitan ako ng ama ni Barbara, hawak ang shotgun. Magkakasayo ng baril. Papakasalan mo ba ang anak ko o hindi? Gusto mo na bang mamatay? Hindi ko po siya mahal. Hindi ko siya gusto. Kung gano'n ay, hindi mo siya dapat pinakailaban. Hindi mo dapat kinuha ang kanyang pagkababae kung wala ka naman palang balak na panagutan siya. Kagabi ang dami mong mga pangako sa akin. Matatamis sa mga salitang sinasabi mo, tapos ngayon itatanggi mo sa lahat ang mga nangyari sa atin? Anong klaseng lalaki ka? Wala nga akong matandaan na mayroong nangyari sa atin. Lumang tugtugin na yan, Anton. Pakikialaman mo ang isang babae tapos hindi mo pananagutan?
Hindi yan uubra sa amin. Sunduin niyo na ang magulang ni Anton. Kailangan nang mapag-usapan ang kanilang kasal. Sumundo na rin kayo ng pare na siya magkakasal sa kanila. Kunin mo ng damit at pantalon niya, Barbara, para makapagbihis ng loko na to. Oo nga naman, Barbara. Nakakahiya sa mga nandito, oh. Nakasuot lang ako ng brief. Kunin mo na rin pati sapatos ko. Sige, pansamantala dun ka na muna sa loob ng bahay namin, ha? Huwag kang magtangkang tumakas dahil mga malalaking aso namin ang hahabol sa'yo. Wala na nga akong nagawa kung hindi ang pumasok ulit sa loob ng bahay ni na Barbara. Hanggang sa ganap na sumikat ang araw. Ilang beses niya akong inalok ng almusal pero hindi ko kinain. Hanggang sa dumating ang aking mga magulang. Palibhasa ay alam nila na talagang pilyo ako sa mga babae. Kaya sumang-ayon sila sa gusto ng mga magulang ni Barbara. Sabi pa nga ng mga magulang ko ay panahon na nga daw para ako ay mag-asawa na para makita na nila ang magiging apo sa akin. Oh, ngayon naman siguro, Anton, ay hindi ka natatanggi, ha? Pati ang mga magulang mo ay sang-ayon na magpakasal na kayo ng aking anak na si Barbara. Sige na nga po, kung yan talagang dapat hindi na po ako tatanggi pa. Talaga, Anton? Pakakasalan mo na ako? Oo, Barbara. Saan ba ang kusina nyo? Gusto kong umihi Doon sa likod ng bahay namin. Naroon ang banyo, malapit sa poso. Pwede po ba magbabanyo lang muna ako? Para kasing sasabog ng pantog ko Sige, samahan mo siya, Barbara. Sige po, Nay. Halika na, Anton. Sinamahan ako ni Barbara sa likod ng bahay kung saan naroon ang kanilang banyo. Nang makita ko na pawid lang ang dingding niyon, ay may plano nang nabuo sa aking isipan. Lalo na nga at ang likuran nila ay malawak na kakahuyan na. Kaya nang naroon na kami sa banyo ay kaagad akong pumasok. Isinara ko ang pintuan niyon habang kinakapa ng mga palad ko ang manipis na bahagi ng dingding. Nang matansya ko na madali akong makakalusot sa bahaging iyon ng dingding, ay hinawi ko na yon. Matagal ka pa ba dyan, Anton? Sandali na lang, umiihi pa ako. Hintayin mo na lang ako dyan sa labas, malapit na ako matapos. Sige, dalian mo na, ha? Naghihintay na sila sa loob. Oo, sandali na lang. Sakit na ng pantog ko Dami ko kasing nainom kagabi tapos hindi naman ako nakabangon para umihi. Paano nga na maiisipan mo pang umihi? Puro akong inaasikaso mo kagabi. Hindi ka tumigil hanggat hindi ka nakakatulog. Ganun ba? Gustong gusto mo naman ang ginagawa ko sa'yo. Oo naman. Nang mailusot ko na ang aking isang paa sa labas ng dingding ng banyo, ay maingat ko na ring naisunod ang isa. Sinikap ko na hindi makagawa ng ingay. Nang makalabas na ako sa likuran ng banyo, ay maingat akong tumakbo palayo. Narinig ko pa ang malakas na sigaw ni Barbara habang tinatawag ang aking pangalan. Natuklasan na niya na nakatakas na ako. Alam kong galit na galit si Barbara kaya nagmamadali akong tumakbo palayo roon. Natanaw ko na hinahabol na niya ako kaya lalo kong binilisan ang pagtakbo. Dumaan ako sa kakahuyan hanggang sa makarating sa daan. Saglit kong natakasan sina Barbara at ang mga kamag-anak niya. Nagpatuloy ako sa pagtakbo. Humihingal na ako sa pagod. Nang makita ko na paparating ang kaibigan kong si Crisanto na may dalang motorsiklo, ay kaagad kong hinarap. Oh, bakit ba parang pagod na pagod ka, pre? Ano bang nangyari? Iangkas mo ako, pre. Ilayo mo ko sa lugar na to. Kailangan kong makaalis dito. Hinahabol nila ako. At tsak na kapag nahuli nila ako, mamamatay ako. Ganun ba? Halika na. Sumakay ka na, madali. Salamat, pre. Ayos na. Nakasakay na ako. Umalis na tayo dito. Sino ba kaaway mo, pare? Gustong-gusto mong makalayo ka agad. Si Barbara, pare. Gusto akong pikutin. Nandun na nga sa bahay nila ang mga magulang ko at pinag-uusapan ng kasal. Kaya lang tumakas ako. Ayoko magpakasal sa balyenang yun. Kung ayaw mo palang pakasalan, dapat hindi mo na siya binulabola kagabi. Nagpasikat ka pa kasi sa amin Kahit ang pikang matabang babae na yon ay mapapasagot mo at matitikman mo. Nagkataon na lasing din siya kagabi kaya sumama sa'yo. Kung gano'n ay totoo yung sinasabi niya?
Ibig sabihin talagang may nangyari sa amin? Malamang talagang meron. Kasi nang malaman mong wala ang mga magulang ni Barbar sa bahay nila, ikaw pa nga ang nagyaya na ihatid siya kagabi. Kaya hindi ka talaga pakakawalan noon. Sorry na lang siya. Hindi ang mga kagaya niya ang gusto kong pakasalan. Gusto ko yung sexy at maganda. Maganda naman si Barbara. Yun nga lang, mataba siya. Noon hindi naman siya ganun kataba. Kaso napabayaan sa kusina kaya yun oh. Lumobo ng lumobo. Saan kaya ako pwede magtago na hindi niya makikita? Kung talagang hindi mo siya tutuluyan, mas mabuti pang magpakalayo-layo ka na. Delikado ka sa tatay niyo, naku. Matapang yun si Mang Arturo, palibas sa dating manunugis ang aswang. Ganun ba? Kaya pala mayroong shotgun. Delikado nga kung sa malapit lang ako magtatago. Pare, baka pwedeng idiretso mo na ako sa bayan. Bahala na kung hanggang saan ako makakarating. Sige, pero huwag mo akong idadamay kung magkagipitan ha. Huwag mong sasabihin na akong tumulong sa'yo. Baka magalit sa akin si Barbara. Oo, ako nang bahala. Nang makarating nga kami sa bayan ay kaagad na akong bumaba sa motorsiklo ni Crisanto. Kaagad din siyang umalis bago pa may makapansin na siya ang naghatid sa akin. Nang makita ko ang isang bus na paalis na ng terminal ay kaagad akong sumakay. Kahit na hindi ko alam kung saan patungo yun. Kaagad akong umupo sa bandang dulo ng bus para kung sakaling may aakyat doon ay kaagad kong makikita. Nang makalabas na sa bayan ng bus at nagsimulang bumiyahe, ay saka lang ako nakahinga ng maluwag. Nalaman ko na ang bus palang nasakyan ko ay pabiyahe ng Negros Oriental. May katabi ka ba, Amang? Nako, wala po tatang. Sige po, dito na po kayo maupo sa tabi ko. Salamat, Amang. Akala ko ay walang bakanting upuan. Mabuti na lang at meron pa palang bakante dito. Opo, kaya lang ay dulo na to ng bus. Siguradong makalug na dito kasi nakatapat tayo sa hulihang gulong niya. Ayos lang yun. Kesa naman tumayo sa gitna ng estribo. Mahaba rin ang biyahe. Hindi nakakayanin ng tuhod ko ang matagal na nakatayo. Sa bagay nga po. Mukhang galing ka sa kasayahan. Nangangamoy anak ka pa. Oo nga po eh. Pasensya na po kayo, Lolo. Fidel, ang aking pangalan. Ako naman po si Anton. Nagkwentuhan kami ni Mang Fidel habang nagbibiyahe. Nang lumapit ang konduktor sa amin ay nagpatikit ako kung hanggang saan ang terminal nila. Dahil ang totoo kasi ay hindi ko naman alam kung saan talaga ako pupunta. Makalipas ang mahabang oras ay nakaramdam ulit ako ng antok. Dahil na rin siguro sa pagod nang tumakas ako kina Barbara. Napabalikwas ako nang maramdaman ko na bumabagal ang takbo ng bus. Nang sumilip ako sa labas ay nakita kong madilim na pala. At kaya bumagal ang takbo ng bus ay mayroong nakaharang na puno sa kalsada. Nang makalapit na ang bus sa nakaharang na puno ay tuluyan na itong huminto. Kaya bumaba ang konduktor ng bus at akmang bubuhati ng puno para maalis sana sa daan. Pero may biglang lumabas na malaking aso na halos kasing laki din ng tao at bigla nitong kinagat ang konduktor. Ano nangyayari, Mang Fidel? May sumalakay na aswang sa konduktor? Kumanda ka, Anton. Tiyak na mayroon pang makasama yon. Dapat umalis na tayo rito. Kuyang driver, isara mo na ang pintuan ng bus. Sagasaan mo na mga asawang na yan. Oo nga! Mamamatay tayong lahat dito! Sa takot nga ng driver ay pinaarangkada niya ang bus. Sinuro na ang nakaharang na puno. Iniwanan ang konduktor niya nang makitang patay na yon. Hindi basta-basta naalis ang malaking puno sa unahan ng bus. Pero dahil sa desperado na rin ang driver, ay nakalampas kami sa nakaharang na puno. Pero hinabol kami ng aswang at hindi lang pala yung nag-iisa. Naglabasan pa sa magkabilang kalsada na puro talahiban ang iba pang mga aswang na humabol sa amin. Napakabilis ng mga yon. May naramdaman kaming kalabog sa ibabaw ng bus. Ang iba naman ay sumabit sa magkabilang gilid. Isa ron sa mga aswang
Ang humaba ang dila at pumulupot sa liig ni Mang Fidel. Gusto siyang hatakin palabas. Walang iya kang aswang ka! Bitiwan mo ako! Anton! Tulungan mo ako! Opo, Mang Fidel. Teka, paano ko ba mapuputol ang dila na to? Wala naman akong pangputol. Hindi na ako makahinga! Walang hiya kang aswang ka. Bitiwan mo siya. Ayaw mong bitiwan, ha? Pwes, kakagatin ko ang dila mo. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo pinapakawalan si Mang Fidel. Yeah! O ano, ang sakit makagat sa dila, di ba? Heto pang malakas kong sipa para mahulog ka. Salamat, Anton. Sige, sipahin mo pa ang mukha at may na lang makabitaw sa bus. Ilang malakas na sipa pa ang binitawang ko na tumama sa muka at kamay ng aswang hanggang sa makabitiw yon sa bus. Kaagad kong isinara ang bintana ng bus. Kahit natatakot ang mga pasahero ay pilit na ding isinara ang mga bintana ng bus. Kaya nahulog din ang mga aswang na nagpupumilit na makaakyat sa tapat nila. Wala nang makapitan ng mga yon. Ang nasa ibabaw naman ay sumabit sa isang punong kahoy ng gumewang ang bus. Salamat naman at nawala na ang mga aswang. Hindi pa tayo ligtas, Anton. Patuloy pa rin silang umahabol. Hindi sila papayag na makalampas tayo sa baryo nila. Gutom na ang mga yan. Bilisan mo pa, Manong Driver. Humahabol pa sa atin ang mga aswang. Kapag nakalampas tayo sa baryo nila, titigilan na nila ang paghabol sa atin. Pero mahaba pa ba ang sabanang ito, Mang Fidel? Hindi pa ba tayo nakakalampas? Hindi pa, Anton. Sa banda roon ay mas lalong mahirap ang daan. Bakwako, kaya kung ganito kabilis ang takbo natin, mahirapan ang driver sa pagmamaneho. Nang makarating na ang bus sa lugar na sinabi ni Mang Fidel, ay nagtayuan na sa upuan ang mga pasahero. Tumayo sa gitna ng bus. Dahil sa malalalim na hukay ng kalsada, nawala ng kontrol ang driver sa manibela. Nawala sa kalsada ang bus at tuloy na nahulog pababa diretso sa ilog. Nagkarambola kami sa loob ng bus nang bumanggayon sa malalaking bato sa ilog. Dinig ko ang iyakan ng mga kapwa ko pasahero, lalo na ang mga bata. Nang makita ko si Mang Fidel, parang hindi man lang siya nasaktan. Umalis na tayo sa bus. Dalian mo. Paparating na ang mga aswang. Sige po, sira na tong bintana ng bus. Dito na lang tayo dumaan, Mang Fidel. Oo, kailangang makalayo tayo dito. Makahanap ng pagtataguan. Kung nasa tubig tayo ay hindi tayo maamoy ng mga aswang na yon. Dalian mo! Halika na, Mang Fidel. Tulungan na kitang makalabas ng bus. Dalian niyo po. Narinig ko na naman ang mga angil ng mga aswang. Huwag mo na akong intindihin. Kaya ko na ang sarili ko. Lumayo ka na dito. Nang makalabas nga kami ni Mang Fidel sa bus ay kaagad kaming lumangoy palayo roon. Nang makita namin na makapal ang mga damo na nasa gilid ng ilog, ay doon kami pumunta para magtago. Dahil sa liwanag ng buwan, kitang-kita ko na magdatingan ng mga aswang. May tumalon sa ibabaw ng bus. Mayroong pumasok agad sa loob ng bus. Narinig namin ang malakas na sigawan at iyakan ng mga taong naroon na pinapatay ng mga aswang. Nanginginig ang buong katawang ko sa takot. Huwag kang kikilos. Malakas ang pakiramdam ng mga aswang. Kaunting ingay lang ay baka makita nila tayo. Kawawa naman ang mga kasama natin, Mang Fidel. Mamamatay silang lahat. Wala na tayong magagawa dyan. Maswerte tayo at nakalabas tayo ng bus at nakapagtago tayo dito. Kung hindi, ay baka matulad na rin tayo sa kanila. May aswang sa bubungan ng bus. Parang tinitiyak niya kung meron pang nakalabas ng bus. Sumisid na tayo. Kapag nasa ilalim tayo ng tubig, hindi niya tayo maamoy. Dahan-dahan nga kaming lumubog sa ilalim ng tubig. Halos 1 minuto rin akong nagpigil ng hininga. Nang maramdaman ko na kinakapos na ako at waring sasabog na ang aking baga, ay dahan-dahan akong umangat sa tubig.
Saglit lang na kumuha ng hangin at muling lumubog. Sa ikalawang paglutang ko, ay nakita kong nakalabas din sa ibabaw ng tubig ang mukha ni Mang Fidel. Paano ay nakikita niya ang maraming kumpol ng water lily ang inaanod ng tubig na papalapit sa amin? Doon tayo magtago sa paparating ng mga water lily. Yun ang magliligtas sa atin. Kapag napatapat dito, sumisid tayo sa tubig at pumunta sa mga kumpol niyon para tayo makalayo. Sige, Mang Fidel. Kasunod niyo ako. Halika na, Anton. Umalis na tayo rito. Dahil nga sa mga kumpol ng mga water lily na aming pinagtaguan, kaya kami nakalayo sa lugar na yon. Patuloy yung inanod ng tubig na kasama kami ni Mang Fidel. Halos kalahating oras na palutang-lutang kami sa tubig, kasabay ng kumpol ng mga water lily. Akala ko ay ligtas na kami sa panganib. Hindi pala. Dahil sa dulo pala ng ilog na yon ay mayroong mataas na talon. Huli na para umahon pa kami ni Mang Fidel. Tuloy-tuloy kaming nahulog sa mataas na talon. Pagbagsak namin sa ibaba ay isang mas malaking ilog na pala yun. Mas malalim at mas malakas ang agos ng tubig. Kaya nagpilit kaming lumangoy pero bago ako makarating sa pangpang, ay tumama ako sa malaking bato. Kaya nahilo ako at nawala ng malay. Nang magising ako, nasa loob na ako ng isang kubo. Madilim pa rin ang paligid. Aray ko. Ang sakit ng ulo ko. Gising ka na pala, Anton. Mang Fidel, nasa na po tayo? Nasa ng mga aswang? Nandito ka na sa bahay ko. Ligtas ka na dito, kaya huwag ka na mag-alala. Magdamag at maghapon kang natulog, gawa ng naging sugat niya sa ulo mo. Ang tagal ko palang nakatulog. Tapos gabi na naman. Natatandaan ko na po. Nahulog tayo sa talon at sa paglangoy ko ay tinangay ako ng malakas na agos. At tumama ang ulo ko sa bato, kaya nawalan ako ng malay. Maraming salamat sa ginawa niyong pagliligtas sa akin, Mang Fidel. Tatanawin ko pong malaking utang na loob yun. Magpalakas ka, Anton, para ilang araw lang ay makalabas ka na dito sa bahay ko at makapaglakad-lakad ka sa labas. Heto ang inihaw na karne. Kumain ka. Meron ding nilagang kamuting kahoy at nilagang saging na hindi pa masyadong hinog. Anong karne po ito? Karne yan ng baboy ramo. Bagong huli lang ng mga kasamang ko, kaya sabi ko ay mag-ihaw para sa'yo. Sige na, kainin mo na habang mainit pa. Baboy ramo po bang sinabi niyo? Oo, tama ang narinig mo. Hindi ka ba kumakain ng ganyan? Abay, masarap ang karne niyan. Tikman mo. Nakita ko ang matamis ng ngiti ni Mang Fidel, kaya dinampot ko na ang malaking piraso ng karne at kinagat ko yun. Maganda ang pagkakaluto ng karne. Malambot yun, kaya nga lang ay hindi masyadong malasa. Parang walang asin na nilagay doon kaya napatingin ako kay Mang Fidel. Parang nahulaan na niya ang aking mga kilos. Hindi ba masyadong malasa? Pasensya ka na. Walang asin na inilagay dyan. Naiwanan ko sa bus yung asin na binili ko sa bayan. Di ba nalubog sa ilog yung bus, kaya tiyak na natunaw na yon. Oo nga po, Mang Fidel. Ano na kaya nangyari sa ating mga naiwang mga kasama doon? Ayon sa nabalitaan ko, meron pa daw ibang nabuhay maliban sa atin. Baka yung mga malapit din sa pintuan ng bus na nakalabas at nakapagtago din sa tubig. Ganun po ba? Ibig sabihin pala ay hindi talaga maaamoy ng aswang kapag nakalubog sa tubig ang iyong katawan. Tama ka. Ganun nga. Tay, naghihintay na sila sa labas. Sige, lalabas na ako. Siya nga pala, Anton. Ito ang nag-iisa kong anak. Siya si Vera. Kamusta ka, Ver? Ayos naman ako. Ikaw, ano nang pakiramdam mo dyan sa sugat mo sa ulo? Kumikirot pa rin, pero nakakaya ko na ang sakit. Salamat sa pagtanggap niyo sa akin dito. Walang anuman. Nagpapasalamat din kami sa'yo.
Kasi tinulungan mo ang aking itay para makatakas kayo sa masasamang aswang. O siya. Magpahinga ka na lang muna dito, Anton. Kami naman ay lalabas muna at ang aming makasama ay naghihintay na. Ubusin mo na yung pagkain mo nang lumakas ka. Sige po, salamat. Nang makalabas na nga ng bahay si Mang Fidel, ay kinain ko na ang mga pagkaing naroon kahit na matabang dahil nagugutom na talaga ako. Pakiramdam ko ay kumakalam na ang aking sikmura sa gutom. Kaya pati ang kamoteng kahoy ay kinain ko na din kahit matabang. Di nagtagal ay naisip kong sumilip sa siwang ng bintana para makita ko ang labas. Nakita ko na lahat ng mga kalalakihang naroon ay nakaupo ng pasalampak sa lupa. Lahat ay nakatingala at pinagmamasdan ang liwanag ng buwan. Kasama na roon si Mang Fidel. Tahimik lang sila na nakatingin sa buwan. Mayroon silang ibinubulong na para bang nagdarasal. Matapos niyon ay sabay-sabay silang kumain. Kaya naman bumalik na ako sa higaan ko. Kinabukasan, Magandang umaga po, Mang Fidel. Oh, Anton. Malakas ka na ba at lumabas ka na ng bahay? Medyo kaya na po ng katawan ko kaya lumabas na ako para makalanghap naman ng sariwang hangin at sikat ng araw sa umaga. Mabuti naman kung ganon. Pinuno, nagdala kami ng prutas at karne ng manok sa bisita mo. Tsaka gatas na kalabaw. Maganda ito para manumbalik ka agad ang kanyang lakas. Nako, maraming salamat sa inyo. Kapag palaging ganito ay madaling lalakas at gagaling si Anton. Marami pong salamat sa inyo. O sige Anton, magpagaling ka. Sandali lang, Anton, at ipapasok ko sa bahay ang mga binigay nila para sa'yo. Maupo ka lang muna dyan sa upuang kawayan. nang umalis na ang dalawang lalaking kausap namin ay kaagad kong iginala sa kabuuan ng lugar ang aking paningin. Lahat ng mga nakikita ko ay puro lalaki. Wala rin akong nakikitang bata. Kaya naupo ako sa upuang nasa ilalim ng puno habang nag-iisip ng malalim. Bawat dumadaan sa aking tapat ay nginingitian ako. Kaya naman napipilitan din akong ngumiti. Pero panay ang buntong hininga ko. Kaya nang lumabas muli sa bahay si Mang Fidel ay lumapit sa akin. Mang Fidel, pwede po bang magtanong? Oo naman. Ano ba yun? Bakit wala po akong nakikitang mga bata dito sa baryo? Wala ding mga babae. Puro lalaki lang ang nakikita ko. Bawal sa barang ito ang babae, Anton. Kaya wala kang makikita rito. Nasaan na po yung mga babae? Yung mga asawa nyo at iba pang mga kababaihan na taga rito sa baryo. Wala na. Karamihan ay napatay na ng masasamang aswang na sumasalakay dito. Pati ang mga bata ay nakuha na nila. Napakasama ng mga aswang na yun. Pati ang mga bata, hindi nila pinatawad. Mabuti naman po at hindi na siya sumasalakay sa inyo. Hindi na siya sumasalakay ngayon. Yun ay dahil hindi pa nila nalalaman ang lugar na ito. Ito ay isang lihim na baryo na tanging ang mga taga rito lang ang nakakaalam. Hindi ka makakapasok dito kung wala kang kasamang taga rito. Natuklasan namin ito nung umalis kami sa dati naming baryo na palagi nilang sinasalakay. Ah, ganun po ba? Ibig sabihin pala pansamantala lang ang naging katahimikan nyo. Teka po, bakit hindi dito nakatira si Ver sa bahay nyo? Saan siya nakatira? Oo. Nakabukod siya ng tirahan. Nandun siya sa gitnang bahagi nitong baryo. Ang bahay niya ay nakatayo sa gilid ng bangin. Gilid ng bangin? Parang ang hirap naman yata na tumira sa gilid ng bangin. Ngumiti lang si Mang Fidel. Paano ay nakita niya na papalapit na ang kanyang anak na si Ver? May dala yung pagkain na para kay Mang Fidel. Kaagad akong tumayo nang makalapit na sa amin si Ver. Nagulat ako nang sa akin iabot ni Ver ang kasirola. Alanganin man, ay kaagad ko iyong inabot. Kaagad akong tumingin sa kanya at ngumiti. Akala ko ay para sa itay mo ang pagkain na to.
Para sa'yo yan, Anton. Kumain na si Itay kanina nung magpunta sa bahay ko. Ganun ba? Salamat ha. Kainin mo yan ha, para madali kang lumakas. Ber. Sa tingin ko ay halos magkaedad lang tayo. Hindi ka ba naiinip dito sa baryo nyo? Ibig kong sabihin, binata ka tapos wala ka malang makitang dalaga dito. Puro mga matatandang lalaki ang nandito. Wala ka bang balak na mamasal naman sa ibang lugar para makakilala ng mga dalaga? Nasanay na ako dito sa amin. Siguro sa ngayon, hindi ko na muna iniisip yun. Kasi nandito ka naman. Ha? Anong sinabi mo na nandito naman ako? Ang ibig kong sabihin ay nandito ka naman na pwede kong maging kabarkada, ganon. Pwede tayo magpunta kahit saan kapag malakas ka na. Yun ay kung magtatagal ka dito sa aming baryo. Oo naman, Ver. Pwede naman ako magtagal dito. Kasi ayaw ko nang umuwi muna sa amin. Bakit naman, Anton? Hindi ko nga pala naitanong sa'yo kung taga saan ka. Kasi nga po, yung mga magulang ko, gusto akong ipakasal sa babaeng balyena na hindi ko naman gusto. Hindi ko siya mahal pero nagkasundo na ang mga magulang namin. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataon, tumakas ako. At noon na nga po na nagkasama po tayo sa bus. Kaya pala sabi ko ay amoy alak ka. Opo, nilasing ako. Plano pala akong pikutin ng babaeng yun. Kaya lang malas niya dahil nakatakas na ako. Hindi na ako babalik sa amin. Mahirap nga ang ganon, Anton. Kahit naman ako, hindi papayag na pakisamahan ng taong hindi ko gusto. Mabuti na lang at nakatakas ka. Kaya nga eh. Kaya kung hindi naman nakakaabala sa inyo, baka pwedeng dito na lang muna ako. Pangako, hindi ako magiging pabigat. Kapag maayos na ang pakiramdam ko, tutulong ako sa inyo. Walang problema, Anton. Iniligtas mo ang buhay ko kaya ayos lang sa akin yon. Iniligtas niyo din po ako. Kung hindi niyo ako sinagip, baka nalunod na ako ng tuluyan. Ay sus, nagligtasan pala kayong dalawa eh. Kaya naman pala magkasundo kayo eh. Saan nga palang bahay mo? Sabi ni Mang Fidel, sa gilid daw ng bangin. Doon ka daw gumawa ng bahay? Oo. Doon ko nga itinayo ang bahay ko. Bangin sa bangin. Baka naman pwede mo akong isama doon sa inyo. Para kapag nainip ako, pwede akong pumunta ron. Sige, halika. Kaya mo na bang maglakad? Oo, kaya ko na. Sige na, Anton. Sumama ka na sa kanya para malaman mo ang bahay niya. Sumama nga ako kay Ver sa kanyang bahay. Nalaman ko na iyon pala ay nakatayo nga sa ibabaw ng isang bundok at ang paligid yun ay bangin. Pero may hanging naman o tulay na yari sa matibay na baging at kawayan na ginawang daanan para makatawid ka sa bangin at marating ang bahay niya. Nang makita ko yun ay parang ayaw nang humakbang ng aking mga paa. Paano nga? Nang mapatingin ako sa ibabaw ay napakalalim ng bangin na kapag nahulog ka ay tiyak na magkakadurog-durog pati ang iyong mga buto. Nandito na tayo sa bahay ko. Halika na sa tulay nang makapasok ka na sa loob. Parang mahirap yatang tumawid sa tulay na yan ah. Baka maputol ang baging at mahulog tayo sa bangin. Matibay ang tulay na yan. Nalulula ka ba? Eh kapag nahulog ka naman dyan, tsak naman sa ibabang bagsak mo. Saka na lang kaya ako papasok sa bahay mo kapag malakas ng tuhod ko. Ang mahalaga ngayon, alam ko na to. Babalik na ako sa bahay ng itay mo. Sige, Anton. Kung ayaw mo nang tumuloy sa bahay ko di mag-iingat ka na lang. Diretsuhin mo lang ang daanan yan at makikita mo ng bahay ni Itay. Bumalik na nga ako sa bahay ni Mang Fidel. Mabilis ang paglipas ng mga araw. Nakabawi na ako ng lakas. Gumaling na rin ang sugat ko sa ulo. Habang tumatagal ako sa baryo ay parang nasanay na ako sa mga ginagawa ng mga tao roon. Tuwing gabi kapag kabilugan ng buwan, ay nasa labas sila ng kanilang mga bahay at nakatingala sa buwan. At kapag hindi naman sumikat ang buwan, ay gising pa rin silang lahat at nanghuhuli ng mga hayop sa kakahuyan na sakop ng kanilang baryo. Kaya kapag gabi ay nasanay na rin akong maglakad-lakad. Hanggang isang gabi ay nakakita ako ng isang magandang babae.
Sino yung babae na yun? Parang ngayon ko lang siya nakita. Saan kaya siya papunta? Baka bagong lipat lang siya dito. Sundan ko nga kung saan ang bahay niya. Ano ba namang ibon to? Bigla na lang sumusulpot. Hindi ko na tuloy nasundan yung babaeng maganda. Hoy, Anton! Bakit gabing-gabi na naglalakad ka pa? Nagtatago ka pa dito sa likuran ng puno? May inaabangan ka ba? Hindi po ako makatulog kaya naglalakad-lakad po ako. Nandito po ako kasi kanina meron ako nakitang magandang babae. Sinundan ko kaso nagulat na lang ako sa malaking ibon kaya napatingala po ako. Tapos nawala na yung sinusundan ko. Magandang babae bang sinabi mo? Meron bang babae sa barim to? Parang wala naman ako nakita. Pero babae po talaga yung nakita ko. Ang haba ng buhok niya. Halos hanggang bewang na nga eh. At saka ang sexy niya. Kaya nga sinundan ko. Baka nababalik mata ka lang, Anton. Sige na, umuwi ka na at malalim na ang gabi. Pero sa halip na umuwi ako ay naglakad-lakad pa ako hanggang sa makita ko nga muli ang babaeng hinahanap ko. Sinundan ko siya at pumunta sa bahay ni Ver. Pumasok yon sa loob ng bahay. Napangiti ako at natuwa. Naisip ko na malihim din pala itong si Ver. Kaya kaagad din akong sumunod sa bahay. Dumaan sa tulay na kawayan. At nang makarating na ako sa bahay ni Ver, ay natigilan ako. Nang makita ko sa bukana ng bahay niya ang malaking asong lumapit sa akin. Kaya napaatras ako sa dingding. Dumikit ang muka ng malaking aso sa aking muka. Naramdaman ko ang mainit niyang hininga at ang pangil niya ay halos dumikit na sa aking pisngi kaya hindi ako makagalaw. Ber! Ber! Nandiyan ka ba sa loob ng bahay mo? Ber! Oh, Anton, nandito ka pala. Oo, kaya lang itong aso mo. Parang ayaw nang lumayo sa akin eh. Gusto yata na magkapalit kami ng muka. Rosing, ayos na. Huwag mo nang takutin si Anton. Baka maihina yan sa sobrang nerbiyos. Oo nga naman, Rosing. Lumayo ka na sa akin. Wala naman akong gagawing masama sa amo mo eh. Hindi ka naman kakagatin ni Rosing. Tawagin mo lang sa pangalan niya. Naamoy ka lang. Inamoy nga ako. Pero yung pangil nakadikit na sa pisngi ko. Bakit ka nga pala nandito? Kasi sinundan ko yung magandang babae. Dito pumasok sa bahay mo. Ikaw masyado kang malihim. Alam na ba ng tatay mo na mayroong kang babae na tinatago dito? Hoy, huwag ka maingay. Huwag mong sasabihin kay tatay magagalit yun sa akin. Oo naman. Kaibigan tayo, di ba? Kaya pagtatakpan kita. Pero pakilala mo muna sa akin yung chicks mo. Tsaka na lang. Huwag mo na ngayon. Sige na, umuwi ka na. Matutulog na kami. Bukas na lang tayo magkita. Sige na nga. Sige, alis na ako. Hindi ko na nga nakita ang babaeng iyon kaya umuwi na ako sa bahay ni Mang Fidel. Wala rin si Mang Fidel ng pagkakataong yun kaya nahiga na ako sa papag na naroon. Nakatulog agad ako. Nang sumunod na gabi ay hindi na naman ako makatulog. Paano ay naisip ko ang babaeng nakita ko noong nakaraang gabi? Di nagtagal ay bumangon ako at lumabas ng bahay. Naupo sa upuang nasa ilalim ng puno. Di nagtagal ay nakita kong dumating na si Mang Fidel at mayroon siyang dala na malaking baboy ramo. Pero sa edad niyang yun, kaya pa niyang pasanin ng baboy ramo. Bakit gising ka pa, Anton? Hindi po kasi ako makatulog. Kaya dito na lang muna po ako nagpapahangin. Sige. Yan ka na lang muna. Dadaling ko na lang muna ito kay Ver para siya na ang mag-asikaso bukas. Ako na lang po ang magdadala niyan kay Vera. Kayo po, magpahinga na po kayo at napagod na kayo sa paghuli niyan. Sige nga. Ikaw na ang magdala nito. Kaya mo bang pasanin itong baboy ramo? Oo naman po. Kayang-kaya ko yan. Kaagad ko ngang kinuha ang baboy ramo na pasan ni Mang Fidel. Pinasan ko yun kahit mabigat dahil ang gusto ko lang naman ay magkaroon ako ng dahilan para pumunta kay Ver
at makita ulit ang babaeng pumasok sa kanyang bahay noong nakaraang gabi. Mabilis ang aking mga hakbang. Natutuwa naman ang mga kalalakihan na taga roon nang makasalubong ko, lalo na nang malaman nila na dadalhin ko ang baboy ramo kay Ver. Nang makarating ako sa bahay niya, ay kaagad akong dumaan sa tulay na kawayan. Nang makatawid ako at makita ko na wala ang aso ni Ver, ay kaagad akong pumasok sa loob ng bahay niya. Noon ko muling nakita ang magandang babae na nakaupo sa papag. Gising pa din siya. Anton, bakit bigla kang pumasok na hindi ka kumakatok? Pasensya na. Medyo mabigat kasi itong baboy ramo at nakita ko naman na nakabukas ang pinto kaya pumasok na ako. Teka, kilala mo ako? Ha? Kwento ka sa akin ni Ver. Tama siya ang nagsabi sa akin ng pangalan mo. Ganun ba? Mabuti naman at kilala mo na ako. Nasa na ba yung kaibigan ko na yun? Hoy! Ber! Lumabas ka na dyan! Nandito na ako! Nagpadala ng baboy ramo ang itay mo! Wala dito ngayon si Ver eh. Umalis siya. Ver, ikaw na mag-asikaso niyang baboy ramo na pinadala ko kay Anton, ha? Itay, kasi... Tinawag mong itay si Mang Fidel? Tinawag ka niyang Ver? Ibig sabihin, ikaw din si Ver? Mang Fidel, akala ko ba bawal ang babae dito sa baryo niyo? Bakit nanditong napakagandang anak niyo? Umalis kasi si Ver. May nilakad. Nakalimutan ko palang sabihin sa'yo na dalawang anak ko. At itong si Veronica ang panganay. Ganun po ba? Kailan naman po kayo babalik si Ver? Matatagalan siyang bumalik eh. Kasi may pinapaayos si tatay sa kanya. Ate ka pala niya. Kaya pala kagabi ay natataranta siya. Ayaw ka nga niyang ipakilala sa akin eh. Akala ko ay nobya ka niya. Hindi pala. Kaya habang wala si Ver, pwede namang si Veronica ang maging kabarkada mo dito, Anton. Oo nga naman, Anton. Sa sinabing iyon ni Veronica ay lihim akong natuwa dahil palagi ko na siyang makikita at makakasama kapag naroon ako sa bahay niya. Sa paglipas nga ng mga araw at gabi, ay palagi nga kaming nagkikita ni Veronica. Hanggang sa magtapat ako ng pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko inaasahan na matagal na rin pala niya akong gusto. Halos mapatalon ako sa tuwa nang sagutin ako ni Veronica. Talaga ba? Mahal mo din ako? Oo. Totoo ang narinig mo. Mahal din kita pero huwag mong sisirain ang pagtitiwala ko ha. Oo naman, mahal ko. Hindi ako gagawa ng bagay na ikakagalit mo. Mabuti naman kung ganon. Masayang masaya ako ngayon, Veronica. Payakap nga. Alam mo bang matagal na akong nangangarap na makayakap ka. Ang higpit naman ng yakap mo. Ang higpit mong yumakap. Mukhang nagkakaintindihan na kayo, ah. Tingin ko ay masayang masaya kayong dalawa. Opo, Mang Fidel. Tinanggap na ni Veronica ang pag-ibig ko. Mag-iipon lang po ako at sa tamang panahon, papakasalan ko po siya. Hindi mo kailangan ng malaking halaga para gawin yan. Dito sa amin, ang kaugalian ay ang pinuno ang nagkakasal. At ako ang pinuno dito. Kaya sa unang pagbibilog ng buwan, ay pwede ko na kayong ikasal. Veronica, payag ka bang pakasal ka sa akin? Oo naman. Sige, gawin natin yan sa pagbibilog ng buwan. Maraming salamat, Veronica. At mabilis nga na lumipas ang mga araw at gabi. Kaya nang sumapit ang unang gabi ng muling pagbibilog ng buwan, ikinasal kami ni Mang Fidel, saksi ang lahat ng mga taga roon. Lahat sila ay masaya para sa amin ni Veronica. Kaya matapos ang ritual na ginawa ni Mang Fidel, sabay-sabay na kaming kumain ng mga inihaw na karne at mga prutas. Makalipas ang mahabang kasiyahan at salo-salo, umuwi na kami ni Veronica sa kanyang bahay. Nang gabing iyon, ipinagkaloob niya ang kanyang sarili sa akin.
Ilang linggo pa na naging maayos ang aming pagsasama. Sumasama na rin ako sa kanila sa panguhuli ng mga baboy ramo. Nalaman ko na may sikretong daanan palabas ng lugar na yon para makarating sa gubat at mangaso ng baboy ramo. Hindi yata baboy ang nahuli natin ngayon, Veronica. Parang... Itay! Isang aswang ang nahuli ng lambat natin. Aswang nga yan! Humanda kayong lahat! Malapit na siyang makawala sa lambat. Anton, kunin mo ang sibat na ito. Akin na, Tay. Ako na ang tatapos sa aswang na to bago pa siya makawala at makapanakit ng kung sino man. Sige, tutulungan kita, Anton. Eksakto na nakuha ko ang inihagis na sibat ni Itay Fidel bago nakawala ang aswang sa lambat. Kaagad kong itinarak sa dibdib ng aswang ang sibat. Tumagos iyon hanggang sa likuran. Nasa pulang puso niyon, kaya kaagad itong nanghina at namatay. Akala namin ay tapos na ang problema. Hindi pa pala. Dahil mayroon pang 2 malalaking lalaki ang dumating. Pansin ko na natakot kaagad si Namang Fidel at Veronica, pati ang 2 pang kasama namin. Kaya hinugot ko ang sibat sa katawan ng aswang na napatay ko at hinarap ko ang mga dumating. Ikaw pala pumatay sa aking tauhan. Kaya pala kanina pa ako nag-iintay ay hindi pa siya bumabalik. Kung ganon, ay tauhan mo pala ang aswang na to. Ibig sabihin, ay isa ka ring aswang. Ako ang kinikilalang pinuno ng aming angkan. Ikaw sanong lahi ka naman ng aswang nabibilang. Saan kang ka nagmula? Ang ginawa mong pagpatay sa aking kalahi ay nangahulugan ng isang paghamon. Hindi ako nabibilang sa kahit na anong angkan. Hindi ako aswang. Asawa ko si Veronica. Nagbibiro ka ba? Isa kang tao, pero nagmahal ka at nagpakasal ka sa isang aswang. Hindi ka ba natatakot sa asawa mo na habang tulog ka ay lapayin ka kapag nagutom? Tumigil ka na, Roberto. Anton, huwag kang makinig sa sinasabi niya. At bakit ako titigil? Totoo naman ang sinasabi ko, di ba? Tinanggihan mo ko. Nakagaya mong aswang. Tapos ay malalaman ko na umiibig ka lang sa isang mahinang nilalang. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Hindi aswang si Veronica. Hangal ka, lalaki. Wala ka talagang alam. Lahat ng nasa paligid mo ay puro mga aswang na may kakayahang manggaya ng anyo. Kalaban sila ng aming angkan. Tumakas sila at nagtago sa kung saan-saan dahil nauubos ko na ang mga lalaki sa kanilang lahi. Tanging si Fidel na lang na kanilang pinuno ang natira. Puro kalokohan ang sinasabi mo. Puro lalaki ang makasama namin dito sa baryo nila. Wala nga akong nakitang babae kung hindi si Veronica lang. Kawawa ka naman. Niloko ka nila. Lahat ng naroon ay puro matatandang babae na ginagaya lang ang anyo ng mga namatay nilang asawa. Para ipakita sa sino mga aswang na magtatanghal labanan sila, na malalakas sila kasi puro lalaki. Pero hindi nila ako maluloko. Mang Fidel, totoo bang sinasabi ng ungas na to? Totoo bang puro matatandang babae ang nasa baryo? Sa palagay ko, wala na nga kaming may tatago sa'yo, Anton. Nasabi ng lahat ni Roberto, wala na ngang lalaki sa aming angkan. Namatay sa labanan ng mga angkan. Kaya pala nagtatago kayo sa maliit na baryo ngayon. Mali yun na sa akin ang lahat. Pero tama ako. Kapag nagutom sila, ay lalabas sa kanilang lungga para humanap ng hayop na makakain. Kaya ngayong nakita ko na kayo, hindi na kayo makakatakas sa amin. Ngayong bahagi na ako ng angkan nila. Hindi ako papayag na sasaktan niyo pa ang aking asawa. Talaga namang damay ka na sa mga sisingiling ko dahil pinatay mo ang tauhan ko. Matatakot mo sila kasi matatanda na sila at may hina. Pero ang manunugis ng aswang na kagaya ko, hindi mo pwedeng malitin. Sumuhod ka para isunod kita dito sa tauhan mo. Isa kang manunugis. Oo, marami na akong napaslang na aswang. Dahil ang sibat na to at ang itak na to na hawak ni Tata Fidel ay bendetado. Sa oras na masugatan ka nito, kahit maliit lang, magkakasakit ka at mamamatay.
Kaya simulan na natin ang laban! Huwag mo akong linlangin! Hangal ka! Hindi kita niloloko. Kaya kahit aswang si Veronica, ay pinakasalan ko. Kasi manunugis ako ng aswang. Kung gusto mong masugatan, halika na! Kahit hindi totoo ang aking sinabi ay pinanindigan ko na nang makita kong parang naniniwala naman sina Roberto. Nang makakuha ako ng tiempo ay bigla ko siyang sinibat. Tumalon siya paitaas kaya sa hita niya tumama ang sibat. Dahil doon ay nakaramdam siya ng pangamba. Lalo na nang makita niya na kinuha ko na kay Itay Fidel ang itak at akmang susugurin siya. Ha! Magbabayad ka lalaki! Hindi pa tayo tapos! Babalikan kita! Hindi ko napapayagang bumalik ka pa. Tapusin na natin ngayon ang laban. May sugat ka na. Maya-maya lang manghihina ka na at mamamatay. Kaya tatapusin na kita! Ang galing mo, Anton. Natakot sila at umalis na. Totoo bang manunugis ka? Hindi totoo yan, Veronica. Kaya umalis na tayo dito at baka bumalik pa sila. Tayo na mga kasama. Bumalik na tayo sa atin. Kaagad nga kaming dumaan sa sikretong daanan kaya nakabalik kami sa baryo. Nang naroon na kami ay ipinaliwanag ni na Itay Fidel sa lahat ang nangyari. Kaya wala na silang dahilan para magkunwari sa akin. Lumabas ang mga tunay nilang anyo. Tama nga ang sinabi ni Roberto. Puro matatandang babae ang mga naroon at nag-anyong mga lalaki. Inamin din sa akin ni Veronica na siya at si Ver ay iisa lang. Alam kong hindi titigil ang angkan ni Roberto hanggang hindi kami nauubos. Dahil napatay ko ang ama niya sa isang patas sa labanan. Hindi niya yun matanggap kaya nag-ipon siya ng malalakas na kapanalig at sinalakay ang dating baryo namin. Kaya kami napunta dito. Nagugulan ako, Mang Fidel. Kung totoo nga na aswang kayo, bakit hindi kayo pumapatay ng tao? Puro hayop ang kinakain nyo at bukod dun, iniihaw nyo pa. Dahil iyon ang nakaugalian namin. Kahit mga aswang kami, ay hindi kami kumakain ng mga sariwang karne. Iyon din ang dahilan kaya mahina kami at palaging natatalo sa mga aswang na kumakain ng tao. Higit silang malalakas at mababangis. Asal hayop din sila. Yun ang dahilan kaya tinanggihan ko si Roberto. Nang dumating ka dito sa amin, kasama ni tatay. Akala ko ay kagaya ka namin. Iniisip ko na kapag tayo naging mag-asawa, magkakaroon tayo ng anak. Tayo ang bubuo ng bagong henerasyon ng mga aswang sa angkan namin. Pero alam mo naman na hindi ako aswang. Bakit tinanggap mo pa rin ang pagmamahal ko? Pumayag ka pa rin makasal sa akin. Yun sigurang tinatawag na pag-ibig. Natutunan na kitang mahalin kaya ganun. Pangarap ko ngayon na magkaroon ng anak sa iyo. Kaya lang ay mukhang malabo nang mangyari yun dahil sa patuloy na paghahanap sa atin ni Roberto. Huwag kayo mag-alala, tay. Tutulungan ko kayo para lutasin ang problema kay Roberto. Takot pala sa manunugis ang mokong na yun eh. May plano na ako sa kanya. Matapos ang pag-uusap namin ay umuwi na kami ni Veronica sa aming bahay. Nagpahinga kami. Pero nang sumunod na gabi ay nabulabog kami sa lakas ng sigawan ng mga taong naroroon na humihingi na saklolo. Nagmamadali kami ni Veronica na lumabas ng bahay. At doon nga namin nakita ang mga nagkakagulong mga tao. Ang mga matatandang babaeng aswang ay nagpilit pang labanan ang mga sumasalakay na aswang na tauhan ni Roberto. Pero higit na malalakas ang mga iyon, kaya marami ang nasugatan. Tayo na, Anton. Ipagtanggol natin ang aking mga kalahi. Tulungan natin si Itay. Sige, kung noon ay natatakot ako sa kanila, ngayon ay hindi na. Kasi meron na akong dahilan para lumaban. At yun ay ikaw, Veronica. Salamat, mahal ko. Tayo na. Tay! Paanong may nakapasok na aswang dito? Natagpuan nila ang lihim na daan. Pero nagawa ko ng alisin ang dating daanan na yon. Kaya pansamantala hindi na sila masusundan ng kanilang mga kasamahan. Wala na makakapasok dito na tauhan ni Roberto. Kung ganun, tayo na. Pigilan na natin ang 3 halimaw na yon.
Sige, tayo na. Madali naman naming nakita ang mga aswang. Pinagtulong-tulungan namin na patayin ang mga yun. Kahit anong bangis at lakas nila, natalo pa rin sila. Iyon nga lang, marami ang nasugatan sa mga taong baryo at ang ilang matatandang babae ay namatay. Kaya nanlulumong na paupo sa upuang kawayan si Itay Fidel. Panay ang buntong hininga. Napansin ko na marami din siyang naging sugat sa braso at muka. Nanalo tayo ngayon. Kasi naalis ko ang daanan papasok dito bago pa makadaan ang ibang taon ni Roberto. Pero alam ko na pansamantala lang ang kaligtasan natin. Di magtatagal ay malalaman din nila ang lugar na ito. Kagaya ng mga aswang na yan. Tama ka, Itay. Malapit nang matapos ang taglamig. Ang mga makapal na usok na likha ng malamig na panahon ay mawawala na kapag sumapit ang tag-araw. Makagawa man tayo ng barikada na siya magkukubli ng ating baryo. Hindi iyon magiging matibay. Alam ko yun, anak. At siya kung madali nila tayong makikita. Kung mamamatay ba si Roberto, titigil na ang mga aswang na yan sa panggugulo dito? Oo, Anton. Dahil si Roberto ang pinuno ng kanilang angkan. Kapag namatay siya, malaki ang pag-asa natin na mamuhay pa ng payapa. Tsaka na matatakot ng mga tauhan niya at mag-aalisin ang mga yon. Tay, meron ba kayong alam na simbahang malapit dito? Meron bang pari na nakatira? Meron. Doon sa kabilang baryo. May malaking simbahan doon at ayon sa aking nalaman ay mayroong nakatirang pari doon. Bakit mo naman naitanong? Samahan niyo ako sa kanya. Dalhin natin ang mga itak at sibat dito nayari sa bakal. Pabendisyon na natin sa kanya para maging mabisang panglaban sa mga aswang na yun. Sasamahan ka namin doon, pero ikaw lang ang papasok ng simbahan, Anton. Mula sa pagkabata ko kasi hindi pa ako nakakapasok ng simbahan. Kaya natatakot ako. Sige, walang problema. Ang mahalaga, makagawa tayo ng paraan. Makakuha tayo ng armas na panlaban kay Roberto at sa mga tauhan niya. Nang sumikat nga ang araw ay pumunta kami ni na Veronica at Itay Fidel sa simbahan sa kabilang baryo. Dala ko ang 5 mahahabang itak at 2 sibat. Nang makarating kami sa simbahan ay tahimik na tahimik. Kahit araw ng linggo, parang walang tao. Walang misa. Naiwan sa labas ng simbahan sina Veronica at Itay Fidel. Marahan naman akong pumasok sa simbahan. Noon ko nakita ang isang batang lalaki. Wala pong misa ngayon. Hindi magmimisa si Padre Luciano kasi wala namang mga tao na magsisimba. Pwede bang sabihin mo sa kanya na kailangan ko ang tulong niya? Ano bang tulong ang kailangan mo? At saka, ano yung nasa sako na yan? Parang mga armas yan ah. Sibat yung 2 na yan, di ba? May bala kayatang masama sa kanya. Naku, hindi. Wala akong gagawing masama. Kailangan ko lang talaga ng tulong niya. Maniwala ka sa akin. Marami nang nabiktima ng aswang sa aking mga kababaryo. Kaya kailangan ko siya. Aswang? Maraming din palang aswang na gumagala sa baryo nyo. Oo, kaya pakiusap. Tawagin mo si Padre Luciano. Ako nang bahalang magpaliwanag sa kanya kung para saan ko gagamitin ang mga armas na to. Nakumbinsi ko naman ang batang sakristan na tawagin si Padre Luciano. Nang magkaharap kami, ipinaliwanag ko sa kanya ang mga nangyari sa aming baryo. Kaagad naman siyang nagdesisyon na basbasan ang mga armas na dala ko at tinuruan pa niya ako ng ilang bagay na maaari ko pa rin gamitin panlaban sa mga aswang. Kagaya ng asin, bawang, buntot ng pagi at ang mga matulis na nguso ng malalaking isda na kung tawagin ay swordfish. Bago ako lumabas ng simbahan, sinabihan pa niya akong kumuha ng mga benditadong tubig doon para magamit din panglaban sa mga aswang. Anong nangyari? Nakausap mo ba ang pare? Oo, binasbasan niya ang lahat ng mga armas na dala ko. Ngayon ay mayroon na tayong magagamit na panlaban kina Roberto. Mabuti kung ganon. Tayo na. Bumalik na tayo sa baryo. Hindi po ba natin sila hanapin?
Ay, toso yan si Roberto. Ang kanila hindi nagtatagal sa isang lugar. Lalo na nasugatan mo siya nung nakaraang laban. Kaya ang magagawa lang natin ay magbantay doon sa paligid ng baryo natin. Doon sa Kakahuyan kung saan natin sila nakalaban. Tama si Itay. Alam ko na hindi naman magtatagal. Muling sasalakay si Roberto. Dahil madaling gagaling ang kanyang sugat sa hita. Mauulol siya sa galit kapag nalaman niya na hindi banditadong si Bat na tumama sa kanya. Na niloko mo lang siya. Kasalanan niya yon. Nagpaloko siya eh. Nang mga sumunod na gabi nga ay nagbantay kami sa Kakahuyan, labas na yun ng baryo. Hanggang sa may mga tauhan nga si Roberto na naghahanap ng daanan papasok ng baryo. Ngunit nagulat sila nang lumabas kami sa pinagtataguan namin at bigla na lang silang salakayin. Ganoon pa man ay lumaban din ang mga aswang dahil 5 lang naman kami na humarap sa kanila. Pero nabigla sila sa mga hawak naming sandata dahil madali silang nasusugatan ng mga yon. Sige! Mga walang hiya kayo! Tikman niyo ang talim ng itak ko! Ah! Totoo nga pala. Mas mabisa ang banditadong armas. Kahit hindi sila tamaan ng malalim. Iniinda nila ang sobrang sakit. Dahil yun ang sumpa sa mga aswang. Ayon kay Padre Luciano, hindi nagagaling ang sugat ng isang aswang kapag tinamaan ng mga benditadong armas. Manghihina sila at mamamatay. Kung ganon, ay tapusin na natin ang mga walang yento. Magkakataon na natin para makaganti. Humanda kayong lahat! Nagtakbuhan ng mga hangal. Tsak na magsusumbo ang mga yun kay Roberto. Sigurado yun, Anton. Baka sa pagbabalik nila, kasama ng lahat ng kanilang angkan. Kung mangyayari yun, hindi na natin sila makakayang harapin. Sugutan ka na rin. Ganon din kami ni Itay. Baka yun na ang maging katapusan natin. Hindi na natin sila mapipigilan, lalo na kung marami sila. Bumalik na muna tayo sa baryo, Itay. Kailangan magamot ang mga sugat natin. Bumalik nga kami sa baryo at ginamot ang aming mga sugat. Tapos ay nagpahinga na kami ni Veronica. Alam ko na lahat ng tao sa baryo nila ay natutulog kapag araw. Kaya nang magising ako ng 9:00 ng umaga, ay lumabas ako ng bahay. Naglakad-lakad ako sa paligid. Gaya ng aking inaasahan, halos tulog nga ang mga tao kaya tuloy-tuloy akong nag-ikot sa paligid ng baryo. Nang makalayo ako sa mga bahayan, mabilis akong tumakbo. Pero pagdating ko sa dulo ng baryo, ay nakita ko ang malalim na bangin. Nang sinubukan kong pumunta sa kabila, ay bangin pa rin ang aking nakita. Noon ko nalaman na ang maliit na baryo palang iyon ay napapaligiran ng bangin. Meron lang silang sikretong daanan na sila lang ang nakakaalam para makatawid sa kabila. Balak mo bang umalis at iwanan ako? Dahil ba sa nangyari kagabi, kaya tatakasan mo na kami? Nasaan na yung pangako mo na hindi mo ako iiwanan? Sinabi mo na hindi mo ako pababayaan. Nagtiwala kami sa sinabi mo. Natutulungan mo kami sa problema namin kay Roberto. Pero heto ka ngayon at hinahanap ang daan palabas sa barang ito. Gusto mo bang iligtas lang ang iyong sarili, ha, Anton? Totoo po na aalis ako, Itay Fidel. Dahil gusto kong humingi ng tulong sa aking mga kaibigan na isang tunay na manunugis ng aswang. Babalik naman ako kapag pumayag sila eh. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Bakit hindi ka nagpaalam sa akin? Bakit kailangan mong umalis habang natutulog kami? Baka hindi mo kasi ako payagan. Baka hindi ka maniwala sa plano ko. Maniwala ka. Hindi kita lolokohin. Sinungaling ka. Alam kong hindi ka nababalik kasi naisip mo na kahit meron na tayong mga benditadong armas, hindi yung sapat para labanan si Roberto. Kaya ililigtas mo lang ang sarili mo. Huwag mo akong pag-isipan ng masama. Hindi kita iiwanan kasi mahal kita. Sige, ganito na lang gawin natin, Tay. Mag-utos kayo sa isa sa mga tauhan nyo para punta ng aking kaibigan na si Crisanto at ang pamilya ni Barbara. Sino naman ang mga yon? Anong may tutulog nila sa ating problema? Mga manunugis po sila ng aswang, Tay. Yung Barbara na matabang balyena, na ikinikwento mo sa akin? Yung babaeng tinakasan mo? Oo, siya nga.
at ang itay niya ay mga manunugis ng aswang. Maglalakas loob sana akong humingi ng tulong sa kanila. Handa akong tisin ng masasamang salita na isusumbat nila sa akin. Handa ko ring tanggapin anumang parusa. Basta matiyak ko lang ligtas ka at ang lahat ng narito. Malaki ang galit niyan sa'yo. Tsak na hindi ka tutulungan ng mga yon. Malaki nga po ang galit nila sa akin. At matagal na akong hinahanap ng mga yon. Kapag nalaman nila kung nasan ako, tsak na pupunta mga yon para hulihin ako. Saka na lang ako makikiusap sa kanila na tulungan tayo. Hindi ako papayag. Baka mapatay ka nila kung makita ka nila. Hindi ko yan papayagan. Baka sa unang pagkakataon, makasakit ako ng tao. Pero mas mahalaga ang buhay mo. At ang lahat ng narito, Veronica. Ayos lang natanggapin ko kahit anong parusa na ibibigay nila. Basta matulungan nila kayo. Basta ilihim natin ang kalagayan nyo bilang aswang. Sige. Walang mawawala kung susubukan natin. Sa ganitong gipit na sitwasyon, ay kailangan talaga natin ng tulong. Matatandang babae ng lahat ng narito. Hindi na talaga sasapat ang lakas nila para lumaban. Sige po. Ibibigay ko ang address ni Barbara at ni Crisanto sa taong susundo sa kanila. Sina Aling Norma at Aling Mildred ang kinausap ko para pumunta sa aming baryo at hanapin sina Crisanto at Barbara. Noon din ay lumakad ang dalawang matanda. Napansin ko naman na tahimik na nagkulong sa loob ng bahay si Veronica. Alam kong nagtatampo siya dahil buong akala niya iiwanan ko na siya kaya marahan akong pumasok sa loob ng bahay at niyakap siya. Huwag mo na akong yakapin. Alam ko naman nandidiri ka na sa akin. Dahil nalaman mong isa akong aswang. Mababait kayong aswang, Veronica. Sa kabila ng kalagayan nyo, hindi kayo nag-asal hayop kagaya ni na Roberto. Kaya kahit nalaman ko na ganyan ang kalagayan mo, hindi nabawasan ang pagmamahal ko sa iyo. Totoo ba yung sinasabi mo? Mahal mo pa rin ako kahit ganito ako? Oo nga. Totoo yung sinabi ko. Hindi kita iiwanan. Paano gagawin natin kapag dumating si Barbara? Kung iniisip mo naman na sasama ako sa kanya, nagkakamali ka. Hindi ako pumapatol sa balyena, no? Sige, Anton. Magtitiwala ako sa mga plano mo. Nang sumunod na araw ay bumalik nga sa baryo sina Aling Norma at Aling Mildred na kasama na sina Barbara at Crisanto. Kasama din ni Barbara ang kanyang ama. Tuwang-tuwa ako nang makita ko si Crisanto. Pero nawala ang ngiti ko nang muli kong makita si Barbara dahil sa pagkakataong ito, ibang-iba na siya. Hindi na siya matanda. Napakaganda niya at napaka-sexy. Nakalugay ang mahabang buhok at nakapantalon ng maong. Mayroon ding suot na jacket. May pasa na bag na alam ko na sandatang panlaban sa aswang ang laman. Hoy pare, bakit hindi ka na makakibo dyan? Pare, siya na ba talaga si Barbara? Oo siya nga. Nang malaman nga niya doon sa dalawang matanda na sumundo sa amin na nandito ka, ay agad na pumunta rito. Kumusta ka na, Anton? Ang tagal mong nagtago, nandito ka lang pala. Barbara, patawarin mo ako sa ginawa ko kasi... Kasi balyena ako. Kasi hindi mo ako mahal. Kasi wala kang matandaan sa lahat ng nangyari. Ganun ba, Anton? Pero kalimutan na natin ang nangyari. Ang mahalaga, nandito na ako ngayon at muli tayong nagkita. Barbara, ganito kasi ang nangyari. Ayos na sa akin yun, Anton. Ang mahalaga, ipinasundo mo ako para magkita tayong muli. Iisa lang ang ibig sabihin nun. Nagsisisi ka na sa mga ginawa mo at handa mo nang itamang lahat, hindi ba? Para sa ating anak. Buntis ka, Barbara? Oo. At ikaw ang ama nito. Mabuti nga at hindi siya nalaglag kasi duman ako sa mabigat na pagsasanay. Kaya nagbalik ang dati kong katawan. Tapos nalaman ko na lang na 2 buwan na pala akong buntis. Malapit na siya mag 3 buwan ngayon. Mahal, sila na bang mga kaibigan mong tutulong sa atin? Tinawag mong mahal si Anton? Anong relasyon mo sa kanya? Asawa ko siya. Ako si Veronica. Anton, totoo bang sinasabi niya? Asawa mong babaeng to?
Namutla ako. Hindi ko alam ang sasabihin kay Barbara. Bago pa ako nakasagot ay 2 malalakas na sampal ang binitiwan ni Barbara na tumama sa magkabilang pisngi ko. Halos mabiling ang aking muka. Ramdam ko ang pamamanhid ng aking pisngi. Parang umikot ang aking paningin. Nang muling magbalik ang aking wisyo at makita si Barbara, umiiyak na siya. Kuyom ang kanyang mga palad. Pakiramdam ko nga ay gusto na rin akong barilin ng kanyang ama. Nagpipigil lang. Labis akong nainsulto sa ginawa mo. Kaya mula nang umalis ka, ibinuhos ko ang atensyon ko sa aking sarili. Nagbalik ako sa pagsasanay kung paano makipaglaban para manumbalik ang dati kong katawan. Nangyari naman yon. Pero hindi ka na bumalik. Tapos ngayon, Patawarin mo ako, Barbara. bigla na lang may darating. Susunduin kami kasi meron kang problema sa mga aswang. Hihingi ka ng tulong. Pero pagdating namin dito, heto ka at ipapakita mong may babaeng maganda na nakakapit sa braso mo. Makinig ka muna sa akin, Barbara. Magpapaliwanag ako. Tama na. Anong gusto mong palabasin? Na may nakita ka na higit na maganda at sexy kesa sa akin? Dapat hindi mo na lang ako pinapunta dito kung iinsultuhin mo lang ako. Naalis na kami. Kung gusto mong maligtas sa galit ng aswang, umalis ka na lang din sa lugar na to. Hindi ko sila pwedeng iwanan. Kailangan ng tulong ng mga taong narito. Ikaw lang at ang itay mo ang alam kong makakatulong sa amin kaya pinasundo kita. Siyang dahilan kaya hindi ka na makaalis dito, hindi ba? Sabihin mong totoo. Asawa mo ba siya? Oo, Barbara. Asawa ko si Veronica. Hindi ko alam kung saan ka humuhugot ng kapal ng mukha, Anton. Pagkatapos mo akong gaguhin, heto ka ngayon. Humihingi ng tulong sa akin. Nakakagago ka na eh. Akala ko pa naman magiging masayang muli nating pagkikita. Mas masakit pala. Nakahanda akong pagbayaran ng mga kasalanang nagawa ko sa'yo. Basta tulungan mo lang mga narito sa baryo. Karamihan sa kanila ay matatandang babae na. Wala na silang kakayang lumaban pa dahil sugatan na. Masasama ang angkan ng aswang na nambibiktima dito. Nang tumalikod na si Barbara para umalis, ay sumunod na sa kanya sina Crisanto at Mang Arturo. Wala na akong lakas ng loob para pigilan siya dahil sobra-sobra na ang kasalanang nagawa ko. Sobra na siyang nasaktan. Pero bigla ay bumitaw sa akin si Veronica at hinabol niya sina Barbara. Hinarang sila ni Veronica, kaya naman tumigil sa paglalakad si Barbara. Alam kong napakabigat ng kasalanan na gawa sa'yo ni Anton. Alam ko rin na sa nangyari ngayon, hindi mo na siya mapapatawad. Pero nakikiusap ako sa'yo. Tulungan niyo lang kaming matapos ang problemang to. Lahat ng gusto mo ibibigay ko sa'yo. Nakikiusap ka para sa buhay ni Anton? Nakikiusap ako para sa buhay ng lahat ng mga narito. Ako ang anak ng pinuno. Kung kakayanin lang sana namin lumaban sa angkan ng mga aswang, ay hindi na sana namin kayo aabalahin. Pero napatay na ang mga kalalakihan dito, kaya kailangan namin ng tulong. Talaga? Gagawin mong lahat para lang sa kaligtasan ng mga ito? Oo, kapag nanalo tayo sa laban, kahit anong hilingin mo gagawin ko. Buntis ako at si Anton ang ama. Magagawa mo siyang palayain. Alam mo kung bakit ako narito? Hindi para sa mga aswang, kundi para papanagutin siya sa obligasyon niya sa akin. Sige, magpaparaya ako kapalit ng kaligtasan ng mga angkan ko. Pakiusap, manatili muna kayo sa aming lugar at tulungan kami sa aming problema. Sige. Gagawin namin ang lahat para matulungan kayo. Basta't sumunod ka rin sa mga salitang binitiwan mo. Salamat, Barbara. Pansamantala nga ay doon tumira sa baryo sina Barbara sa isang bakante na bahay na wala nang nakatira dahil napatay na ng aswang. Sa mga panahong yun ay si Veronica ang nag-aasikaso sa kanila. Siyempre kapag ganoong pagkakataon, naroon din ako para tulungan si Veronica.
Pero unti-unti ay nakikita ko ang pagbabago ng aking asawa. Naging masungit na sa akin si Veronica. Palagi na siyang galit sa akin at hindi na siya tumatabi sa akin sa aming pagtulog. Anong problema, mahal ko? Bakit ganyan ka sa akin ngayon? May nagawa ba akong pagkakamali? Malaking nagawa mong pagkakamali kay Barbara. Para sa katulad ko mga babae, isang malaking kasalanan ang hindi panagutan kapag nabuntis ako. Anton, itama mo ang mga pagkakamali mong nagawa. Ano bang gusto mong gawin ko? Panagutan mo si Barbara. Kapag natapos ng problema dito, kapag umalis na sila, sumama ka na. Ikaw ang asawa ko. Ikaw ang mahal ko kaya mananatili ako sa lugar na to. Matututunan mo rin siyang mahalin, Anton. Kawawang anak niya kapag isinilang ng walang ama. Magdudulot din yun ng kahihiyan sa pamilya ni Barbara. Ang bata, lalaking bastardo. Hindi niya dapat sapitin ang mga bagay na yon dahil sa iyong pagkakamali. Wala siyang kasalanan. Pero paano ka? Kaya ko ang sarili ko. Huwag mo akong intindihin. Ang importante sa ngayon ay ang kalagayan ni Barbara. Sige, may gagawin lang muna ako. Anak, kailangan mo ba talagang gawin yon? Isakripisyo mo ang sarili mong kaligayahan para sa amin? Bilang susunod na pinuno ng ating angkan, kailangan kong isipin ang kapakanan ng nakakarami. Kesa sa sarili ko, Itay. Mabuti lang maging ganito ang sitwasyon namin. Para unti-unting lumayong loob sa akin ni Anton. Kahit masakit, ay kailangan magtiis. Huwag mong gayahin ang naging panuntunan ko sa pamumuno, anak. Dahil sa isang maling desisyon, nawala sa atin ang iyong inay. Dapat hindi ko siya sinunod na tumakas ako, kasama ng ating mga kasama. Kasi mahalaga ako bilang pinuno. Tumakas ako habang siya'y nakikipaglaban pa. Masakit ang mawala ng minamahal. Pero Itay, nangako na ako kay Barbara. Kung isasakripisyo mo ang pagmamahal mo kay Anton kapalit ng pagtulong nila, ikaw ang bahala. Nandito lang ako bilang ama mo na nagpapaalala sa'yo. Nang makita ko na lumayo na si Veronica kay Itay, ay naglakad-lakad ako hanggang sa makarating ako sa gilid ng bangin. Doon ay naupo ako habang nag-iisip na nakatingin sa malayo. Matagal akong namalagi roon hanggang sa dumilim at muling sumikat ang bilog na buwan. Maya-maya lang ay naramdaman ko na may kumakaluskos sa gawing likuran ko. Nang lumingon ako, nakita ko ang aking asawa na si Veronica. Bahagya siyang ngumiti sa akin at saka tumabi sa malaking bato na kinauupuan ko. Panay ang buntong hininga niya. Masarap mabuhay sa tahimik na mundo. Yung lugar na wala kang inaalalang panganib. Masarap magkaroon ng pamilya na masaya. Kung pareho lang sana tayong normal na taong mas maganda. Matatapos din ang mga problema natin, Veronica. Si Roberto lang naman ang dahilan kaya nagiging magulo ang lahat. Kapag natapos to, muli akong hihingi ng tawad kay Barbara para manatili dito. Kung ikaw ang susunod na pinuno ng isang angkan, sabihin mo sa akin na magiging pasya mo. Sa mga gipit na pagkakataon, alin yung uunahin mong iligtas? Ang sarili mo? O ang mga taong umaasa sa iyo? Pareho. Ililigtas ko ang aking sarili habang tinutulungan ko rin sila. Dahil ang lakas at determinasyon ng pinuno ay nagmumula sa kanyang mga nasasakupan. At lumalakas din ang loob ng nasasakupan kung malakas ang kanilang pinuno. Kung mga simpleng problema lang ay susuko ka at bibitiw, wala kang karapatang mamuno sa kanila. Naiintindihan ko na. Salamat sa pangunawa sa akin. Kahit anong ginawa ko, nandito ka pa rin para paalalahanan ako. Dahil mahal kita, kagaya ng sinabi mo, masarap mabuhay sa tahimik na lugar. Yung wala kang aalalahanin. Sa palagay mo ba, magiging masaya ka kung kasama mo ang taong hindi mo mahal? Bago pa nakasagot si Veronica ay naramdaman namin na mayroon pang ibang tao roon maliban sa amin. Nang igala namin ang aming paningin, nasa kalayuan lang sina Crisanto at Barbara. Alam kong narinig nila ang pinag-usapan namin, pero nakatuon sila sa kabilang bahagi ng bangin. Dahil naroon sa kabila ang mga aswang na pinamumunuan ni Roberto na kanina pa pala naghahanap ng daan kung paano makakatawid sa bangin para makarating sa aming lugar.
Humanda kayong lahat. Anumang oras ay makakagawa ng paraan ng mga aswang na yan para makatawid dito. Anton, meron kaming armas sa dala na lahat ay binditado. Kumuha ka ng isa dito pare para magamit mo. Benditado na rin ang ita ko, pare. Binasbasan ni Padre Luciano. Dumating na ang gabi ng paniningil. Pagbabayaran mo ang ginawa mong panluloko sa akin! Hangal ka! Ikaw ang hangal dahil nagpapaloko ka. Huwag ka nang mangarap na makaganti pa. Napakalalim ng bangin na to at napakalayo para makatalong ka at makalipat dito. Huwag mong malitin ang kakayahan ng aming angkan. Kahit gaano kalawak ang bangin na yan, ay makakaya naming tawirin. Mga kasama, ipakita natin sa kanila na tayo ang pinakamalalakas na lahi ng aswang! Mula sa madilim na likuran ni Roberto ay naglabasan ang malalaking ibon. Dinagit ang mga kasama nilang aswang at lumipad patungo sa amin. Kaya naman nagmamadali kaming tumakbo papalayo roon para magpunta sa pinakasentro ng lugar namin. Dahil naroon sina Itay at ang iba pa kagaya ng ama ni Barbara na nagpapahinga na sana ng mga oras na iyon. Nagulat ang lahat nang malaman nila na sinasalakay na kami ni na Roberto kaya naman naghanda na ang lahat. Di nga nagtagal ay nagbagsakan sa aming baryo ang mga aswang na dala ng malalaking ibon. Paparating na sila! Humanda kayong lahat! Veronica, ikaw nang bahala sa mga matatanda na sugatan. Itago mo sila sa lugar na hindi makikita ng mga kalaban. Nakahanda kaming lumaban kasama niyo, Pinunong Fidel! Tama si Norma. Wala na rin naman tayong pagtataguan. Madali rin nila tayong makikita. Mas masarap na mamatay ng lumalaban. Crisanto, ibigay mo sa kanilang iba pang binditadong armas na nandyan sa sako. Oo. Ito na po mga nanan. Kumuha na lang po kayo dito. Pinaputok ni Mang Arturo ang hawak niyang shotgun nang makita ang unang aswang na nakalapit sa amin. Sa lakas ng shotgun ay bumulagta ang aswang dahil kagaya ng itak. Benditado rin ang mga balan niyon. Kasunod nun ay nagkagulo na sa paligid. Nagkanya-kanya kami ng mga aswang na kinalaban dahil sunod-sunod na ang mga aswang na dumating. Nang sugurin si Barbara ng isang aswang, ay kaagad siyang tumakbo pero hindi para lumayo, kundi para linlangin ang aswang. Nang habulin siya noon at tumalon sa ere, bigla siyang humarap at sinaksak ang aswang. Tatapusin kitang halimaw ka! Ang galing mo talaga, Barbara. Huwag mo muna akong purihin. Hindi pa dapat magsaya dahil nagsisimula pa lang ang labanan. Huwag kang magpabaya. Kung ayaw mong matapos ang buhay mo sa lugar na ito. Siyempre, hindi ako magpapaiwan dito. Humanda kayo, mga aswang kayo! Yeah! Matapag ka rin, binata. Dapat tumba mo ang dalawang aswang na yan. Ang mga kagaya mo ang gusto kong maging malugang. Sayang nga lang at namatay ng anak kong babae. Kagagawa ng mga ito. Kung ganon, ay gayon ang pagkakataon para makaganti sa kanila, nanang. Gamitin mo sa kanila ang itak na yan. Mamaya ng kwentuhan niyo. Huwag niyong kalilimutan na nasa gitna tayo ng labanan. Tama si Aling Mildred. Kaya mas maganda ng alalayan natin ang isa't isa. Aling Mildred, magbantayan kayo ni Aling Norma. Sina Itay at Mang Arturo naman. Kami ni Anton na magkasama. Crisanto, bantayan mo si Barbara. Hindi mo ako kailangang isipin. Huwag ka nang magkunwari na nag-aalala ka pa. Kaya kong sarili ko. Lumapit kayo mga aswang! Para pugutan ko kayo ng ulo! Ramdam ko ang galit ni Barbara sa akin, pero ibinuhos niya sa mga aswang. Bawat aswang na lumalapit sa kanya, tinataga niya ng sunod-sunod. Hindi niya yung tinitigilan hanggang mayroong buhay. Dahil doon, lalong lumakas ang loob ng lahat. Nang salakayin naman kami ni Veronica ng dalawang aswang, buong bangis din naming hinarap yun. Magkakasunod na taga ang ginawa ko hanggang sa maputol ko ang kamay ng aswang. Nagulat siya at napaatras. Nang makabawi ay muling sumugod. Talagang buwis buhay ang ginagawa niyong pagsunod sa inyong pinuno, ha? Pwes, ibibigay ko ang hinahanap niyo.
Anton! May paparating pa sa likuran mo! Umilag ka! Aray! Bakit ba hindi ko naiwasan ng matatalas na kuko ng aswang na to? Mukhang nasugatan ng malalim ang likod ko. Humanda ka sa akin. Pupugutan kita! Maswerte ka pare, hindi ka napuruan. Oo nga eh. Mabuti naman at napatumba na natin silang lahat. Hindi pa tapos ang laban, Anton. Tumingala kayo. Haya na naman ang mga malalaking ibon na dala ang mga kasamahan nilang aswang. Tama si Itay. Paparating na naman sila. Ayos ka lang ba, Anton? Mukhang hindi naman masyadong malalim ang sugat mo sa likod. Kaya mo pa ba? Oo, kaya ko pa. Dapat lang nakayanin mo. Dahil marami ka pang pagkakamali sa buhay na dapat mong ayusin. Pwede ba, Barbara? Nasa gitna tayo ng labanan. Hindi ito ang oras para manumbat. Ikaw naman ang may kasalanan kung bakit nandito tayo ngayon. Ang sarap masuong sa ganitong sitwasyon, ano? Hindi natin alam kung pagkatapos nito'y mabubuhay pa tayo. Bakit, Barbara? Nabigla ka ba? Hindi mo ba inaasahan na ganito karaming aswang ang kakaharapin mo? Tama ka. Sabi mo kasi si Roberto lang. Isang angkan pa lang mga ito. Parang nagsisisi tuloy akong pumayag na manatili dito. Sana umalis na lang kami. Uy, huwag na kayong magsisiyan. Nandito na ito. Gawin na natin ang lahat para labanan ang mga aswang na yan. Itay, tumakas na kaya kayo habang hindi na dumarating ang ibang tauhan ni Roberto. Humihingi ako ng pasensya sa inyong lahat. Manalo, matalo tayo. Maraming salamat sa inyo. Pero bilang pinuno, hindi ko na uulitin ang pagkakamaling ginawa ko. Hindi ako tatakas. Mananatili ako sa lugar na ito kasama niyong lumalaban. Nang muling bumagsak sa lupa ang ikalawang grupo ng mga aswang, muli kaming sinugod ng mga yon. Kaya kahit hindi pa kami nagpapahinga, wala kaming magawa kung hindi ang lumaban sa kanila. Muling nagsimula ang madugong labanan sa pagitan namin at ng mga kalabang aswang. Matapos kong tapusin ang kalaban kong aswang, napalingon ako sa paligid. Nabuwag na ng mga kalaban ang una naming plano na magbantayan sa isa't isa. Malayo na sa akin si Veronica at ganun din sina Barbara dahil mas malalakas at mababangis ang mga dumating na aswang. Hanggang sa marinig ko ang malakas na sigaw ni Aling Norma. Nakabulagta na siya at kinukubabaw ng aswang. Walang iya ka! Layuan mo si Aling Norma! Nailagan mo ang patalim ng ita ko. Mag-iingat ka, Anton. Malalakas sila. Ang mga yan na ang personal na alalay ni Roberto. Kung ganun po pala, ay paparating na ang walang hiya na yon. Dapat pala ay tapusin na kita ng madali. Tama yan, Anton. Huwag pasindak sa kanya. Pero mag-iingat ka. Huwag kang mag-alala, Aling Norma. Igaganti ko kayo sa walang hiya na to. Nang lumapit nga sa akin ang aswang at tinalunan ako, nabitiwan ko ang hawak kong itak. Kaya nagpambuno kami. Pilit kong iniwasan ang matatalim niyang mga pangil habang hawak ko ang kanyang mga kamay. Nagpagulong-gulong kaming dalawa, kaya paminsan-minsan ay bumabaon sa aking mga braso ang matatalim niyang kuko. Pero tiniis ko yun. Tinadyakan ko ang aswang. Bumaliktad yon palayo sa akin. Nagkaroon ako ng pagkakataong gumapak para sana kunin ang aking itak. Pero mas mabilis ang aswang. Sinipa niya ang itak. Tapos ay nilapitan ako at sinakan. Hindi niya napansin na naabot ko ang itak na nabitiwan ni Aling Norma. Nang mahawakan ko yun ng mahigpit, isinaksak ko sa tagiliran niya. Tagus yun sa katawan niya. Tapos ka na, Angal! Aling Norma? Aling Norma! Patay na si Aling Norma. Wala na rin si Aling Mildred. At ang iba pang matatandang babae dito ay namatay na din. Kawawa naman sila. Mahal, hindi ka dapat panghinaan ng loob. Namatay silang lumalaban. Kahit alam nilang napakaliit ng tsansa na manalo sila sa mga kalaban na to, sinubukan pa rin nila para lang tulungan tayo. Huwag mong sayangin ang sakripisyong ginawa nila. Tama si Anton. Bilang susunod na pinuno,
Dapat maging malakas at matibay ang iyong kalooban, anak. Lumaban ka hanggang sa makakaya mo, Veronica. Ang kamatayan ay dumarating sa lahat ng may buhay na nilikha dito sa ibabaw ng mundo. Magaling ka, matandang Fidel. Tama naman ang iyong sinabi. Lahat ay lilipas. Lahat ay sasapit ang kamatayan. Kaya sa pagkakataong yon, lahat ng sinabi mo ay dumating na sa inyo. Mamamatay na kayong lahat ngayon! Ang pagkakataong ito ay hindi lang para sa amin, Roberto. Pwede rin ito ay para sa iyo. Para matapos ang pag-ahari-harian mo. Huwag kang hangal. Sinong ipinagmamalaki mo? Yang manugang mong hilaw! Hoy! Nautakan lang niya ako nung una. Napaniwala niya akong benditado ang sibat na yun. Hindi naman pala! Iba na ang pagkakataon ngayon. Benditado ng itak na to. Kaya kung ako sa'yo, tumigil ka na. Tigilan mo na ang panggugulo mo. Tigilan mo na akong takutin. Hindi na ako magpapaloko sa'yo. Hindi totoo ang sinasabi mo. Napakarami kong mga tauhan ang narito ngayon. Dinala ko na ang lahat ng angkan ko. Uubusin ko kayong lahat. Kawawa ka naman pala. Ikaw ang pinuno na walang pakialam sa iyong mga tauhan. At sino ka naman? Gusto mo rin bang maging pagkain ng mga tauhan ko? Ako si Barbara. Isang manunugis ng aswang. Puro kayong manluloko! Mga kasama, tapusin ang lahat ng mga to! Hoy, wala ka nang tatawagin pa. Lahat sila ay patay na. Aaminin ko na mababagis at malalakas silang lahat. Kaya nga ang dami rin namin naging mga sugat. Pero sa uli, nanaig pa rin ang kabutihan. Ha? Patay na ang lahat ng mga tauhan ko! Oo! At kayo na lang ang natitira. At ngayon, napaliligiran na namin kayo. Ganun ba? Pinatay niyong lahat ng aking angkan. Magbabayad kayong lahat! Galit na galit si Roberto nang sumugod siya kasama ang dalawa pa niyang alala. Buong tapang naman namin silang hinarap. Nang masugatan siya ng hawak kong itak at naramdaman niya ang kakaibang hapdi ng kanyang sugat, napatunayan niya na benditado nga ang mga armas namin. Napaatras siya at bakas sa mukha niya ang sobrang takot. Nawala ang kanyang tapang lalo na nang mapabagsak na ni na Barbara ang dalawa niyang alala. Nang tumayo siya ay dinagit siya ng ibong alaga niya para sana ilipad at itakas. Pero bala ng shotgun ni Mang Arturo ang humabol sa kanya. Siya at ang malaking ibon ay bumagsak. Parehong agaw buhay. Anong sinabi ko sa'yo kanina? Hindi ba't ang pagkakataong ito ay pwedeng maging pabor sa'yo? At pwede rin namang pabor sa amin. Kaya nang, kami ang nagkaroon ng magandang kapalaran sa ngayon. Kaya malas mo lang. Hangal kang matanda ka! Natapos din ang kasamaan niya. Panalo tayo. Tama. Nanalo tayo sa labanan. Lahat tayo ay maraming sugat. Kailangan nating gamutin ang mga ito. Kasunod niyon ay narinig namin ang malalakas na tilaok ng mga manok sa kagubatan. Senyalis yun na papaumaga na. Natapos ang mahabang gabi ng kaguluhan. Sa pagsikat ng araw at masinagan ang mga namatay na aswang. Lahat sila ay natunaw at naging abo. Nanlulumo akong naglakad patungo ulit sa gilid ng bangin habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Kasabay ang pasasalamat sa Diyos dahil nalampasan namin ang isang buong gabi na puno ng lagim. At ngayong tapos na ang kaguluhan, magsisimula naman ang usapan at problemang personal. Kaya kahit sugatan ako, hindi ko ramdam ang sakit niyo. Mas masakit ang kirot sa dibdib, lalo na kung maghihiwalay na kami ni Veronica. Bakit nandito ka pa? Halika na sa ating bahay para magamot natin ang mga sugat mo. Dito na lang muna ako. Baka kasi ito na lang ang huling mga pagkakataon na matatanaw ko ang sikat ng araw mula rito. Bakit nagsasalita ka ng ganyan? Alam ko ng kasunduan niyo ni Barbara. Kaya sila nanatili dito. At kasama nating lumaban
Dahil sa kasunduan yung dalawa na magpapaubaya ka na. Kaya pala inaaway mo na ako nitong mga nakarang araw. Ganun pala. Tama ka. Yun nga ang kasunduan namin. Kaya lang kanina, nagpapaalam na sila kay Itay. Aalis na raw sila. Aalis na sila? Hindi niya na ako isasama? Oo. Ipapaubaya ka na niya sa akin. Kasi, nalaman niya na buntis din ako. Talaga? Buntis ka? Oo. Kaya nagpaubaya na lang siya. Sandali lang ha. Kakausapin ko lang siya. Nang hinabol ko sina Barbara, naabutan ko sila sa hagdanan na palabas ng aming baryo. Kaagad ko siyang tinawag. Nang lumingon siya sa akin, nakita ko na wala na ang galit sa kanyang mga mata. Kaya kahit nahihiya ako, lumapit ako para makipag-usap ng maayos. Aalis na ba kayo? Oo, paalis na kami. Doon na lang kami magpapadali ng sugat sa aming bahay. Ingatan mo sarili mo. Ingatan mo rin si Veronica. Napakagaling niyang pinuno. Meron siyang isang salita. Ibinauubaya ka na nga niya sa akin. Dahil yun ang kasunduan namin. Pero tumanggi na ako. Dahil basta nalaman mong buntis din siya. Oo. Isa yun sa dahilan. Pero ang isang mabigat na dahilan. Kaya na rin ako bumali sa aming kasunduan. Ay dahil ayokong mabuhay sa kalungkutan. Makakasama nga kita. Pero hindi mo naman ako mahal. Ang puso't isip mo palaging nandito naman kay Veronica. Ayoko ng ganon. Salamat sa pangunawa, Barbara. Itong anak natin. Isisilang ko siya. Kahit walang makagis ng ama. Palalakihin ko siyang mag-isa. Huwag kang mag-alala. Hindi ka na namin guguluhin. Kakalimutan kita. Pati ng mga bagay na may kaugnayan sa iyo. Ginusto ko ito eh. Inakit kita ng gabing yon. Kaya itong parusa ko. Matapos ay nakangiting tumalikod si Barbara. Magaan na ang loob niya nang umalis. Naging magaan din ang aking kalooban dahil sa kanya na rin mismo nang galing ang dahilan kaya may namagitan sa amin ng gabing iyon. Napabuntong hininga ko. Nang lumapit sa akin si Veronica, niyakap niya ako. Niyakap ko rin siya ng mahigpit dahil sa ikalawang pagkakataon nanalo kami sa mga problemang dumating sa amin. Naging masaya kami ni Veronica at nagkaanak kami ng 3 babae. At iyan po ang unang bahagi ng aking karanasan. Sana po ay mapili niyo ang aking kwento para mailabas dito sa inyong channel at sa mga giliw kong tagapakinig. Kung nais niyo pong malaman ang mga sumunod na nangyari sa aming mga buhay, mag-iwan lang po kayo ng komento sa ibaba ng video na ito at ibabahagi ko sa inyo ang ikalawang bahagi ng aking karanasan. Mabuhay po tayong lahat and God bless.